Tuwing ika-24 ng Marso ay ino-observe ang World Tuberculosis Day, kung saan pinaalalahanan ng lahat tungkol sa peligrong hatid ng tuberculosis na kinikilala bilang deadliest infectious disease sa buong mundo. Pero bukod sa masamang epekto sa pisikal na kalusugan ng TB, isa pang pagsubok na pagdadaanan ng mga taong may sakit na tuberculosis ay ang epekto nito sa kanilang mental at emotional health. Usapang tuberculosis ngayong umaga kasama ang ating mga bisita dito sa Hello Doc. At ngayong umaga makakasama po natin ang internist pulmonologist na si Dr. Rizalen Pinera at ang dalawa nating kada na napagtagumpayan ang pakikipaglaban sa sakit na tuberculosis, sina Eliza Cruz at si Louie Tay. Good morning! At hello, Doc! Welcome back! Doc, before we go to our discussion about TB, makausap ko muna tong dalawang to kung anong naging experience nila dealing with the sickness. Ikaw muna, Eliza, kasi medyo may pagka-interesting yung pagka-research sa iyo eh. They say that you contracted the disease from a trip to Thailand. Yeah. From an elephant. Sino nagsabi nito? Actually, based on research lang naman. And then, nagba-backtrack kasi kami from the family. Wala akong kasama na may tuberculosis. That trip, I went to Phuket. And then, nagkaroon ako ng maraming activities. Like yung interaction with the elephants. Yung magpapaligo ka, magpapakain ka, and everything. Tapos halik ako ng halik sa kanila. Ganyan. Super na-enjoy ko yung trip. And then, after ko mag-Phuket, pag-uwi ko ng Manila, nag-start na yung mga symptoms ko. Like, inuubo na ako for 2 weeks. And then, nagkakaroon ako ng mga fever. Yan. And then, after noon, ang sabi ng doctor ko is hika lang. So, binigyan niya ako ng medicine. And then, after a week, one morning, pagising ko, nagulat na lang ako, nag-cough ako na may blood. Tapos, dire-diretso na. And then, natakbo na ako sa ospital. And then, na-diagnose ako na meron pneumonia plus tuberculosis. And then, tinanong ng doctor ko, saan ka ba galing that time? Or sabi ko, actually, doc, wala naman akong kasama sa bahay. Partner ko lang sa family. Wala naman kaming case. Maybe nakuha ko sa trip or yun nga. Tapos nakwento ko sa elephant. And then sabi niya, based on studies kasi parang nakaka-carry ng tuberculosis ang elephant. So, not sure if doon talaga galing. Pero, siguro, on that trip, nakuha ko, not sure kung sa elephant or kung totoo yun. Alamin natin kay Doc yan mamaya. Yes. Si Louie naman, you also got TB. Yes. Nung bata pa po ako, nagka-primary complex ako. Pero yung encounter ko talaga sa TB is yung sa wife ko. Nagkaroon po siya ng multi-drug resistant TB or yung mas level up na TB po. Hindi na gumagana yung first line ng medication sa kanya. So 9 months po siya nagamutan. Oo. Saan naman nakuha ng misis mo? Actually po, before kasi, nung nag-work siya, hindi ko na po papangalanan yung pero nag-work po siya dati sa parang hospital. And then, nagka-APE po sila yung annual physical exam. Nakita po na may scar sa niya. Sa lungs. Opo, pero hindi naman siya, kumbaga parang tinreat. Kumbaga nakalimutan na rin nila na ipa-check up ulit yun. Hanggang sa nung pupunta siya ng ibang bansa sana, mag-Middle East sana siya, nakita ulit yon yung scar na yon. So sa Middle East kasi medyo mahigpit talaga sila sa lung problems. Doon na nalaman namin na siya. Ay, hindi pa. Nung bandang pandemic din, nagkaroon na siya, lumabas na yung symptoms niya. Kumbaga asymptomatic siya before, nag-symptoms na siya nung, kumbaga kumagat na yung bacteria talaga sa kanya. Unti-unti kinain na yung katawan niya, pumayat siya ng sobra, inuubo siya, niyalagnat, ayun, night sweats din. So, asymptomatic? Yes. Nakakatakot naman yun. And then, how many months or years passed until she was able to diagnose it correctly na TB na pala siya? Siguro, po yun, mga 1 to 2 years din siya. Nung simula nung nakita yung scar, kasi may tinatawag po tayo, Doc, correct me if I'm wrong po, may macrophages po kasi tayo sa katawan na parang ini-enclose yung mga bacteria. Para, yung iba po kasi, may TB tayo sa katawan pero malakas yung immune system natin. Kumbaga, hindi na siya po pwedeng... simptomas. Opo, hindi na siya po pwedeng magising minsan kung malakas talaga yung katawan po natin. So, by 2
2 years time siguro, nag-manifest, humina yung katawan siguro niya, yung immune system niya. Dahil nung nagka-COVID nga rin po, di ba? Nagkaroon na marami tayong sakit. Doon po nag-manifest siya. Hanggang sa tinreat na po siya, hindi na yung regular na TB. Kumbaga, multi-drug resistant na talaga. Kasi parang nag-mutate na. Parang ano na siya, nag-progress. Nag-progress na Nako, po. kaya napaka-importanteng makausap natin si Doc. Doc, welcome back to Kada happy to be Umaga. back. Oo, at it seems so hard to believe na in this modern day, meron pa rin tayo mga tuberculosis cases, and we're one of the highest in the world, Actually, along with Mexico, yes. with Guatemala, Top 3 po India, China. Nasa top 10 tayo. Actually, in 2019, we were 4th, no? Oh, so ngayon, top 3 na Yes. worldwide in TB burden countries. And I have a feeling, Doc, it's because of that. Parang it's the lack of Yung proper yeah. or early detection. Early detection and yung knowledge also, yung proper dissemination of information to patients of what to watch out for sa katawan din nila. Oo. No? Yan. Bakit ba nangyayari yun? First of all, Doc, can you explain to us the salient details about TB? Alright. Ano ba nangyayari sa katawan natin? Bakit minsan nadedetect siya, minsan siya ay asymptomatic, tapos minsan resistant na siya to drugs? Alright. So basically, yung TB infection, no, or common setting is pulmonary TB. It's an infection caused by Mycobacterium tuberculosis. So usually, ang symptoms niya, 2 weeks or more. So minimum of 2 weeks. Yun yung magic number natin. So 2 weeks or more of cough, productive cough, unexplained fever, unexplained weight loss, and night sweats. So kadalasan, ang tagal ng may ubo ng pasyente, meron na silang nangangayayat na sila, lagi silang sa hapon parang ginigina or parang lalagnatin ng pakiramdam, no? Tapos ngayon... Lahat kami nag-iisip na ngayon. Baka may TB tayo. Oo. Tapos yung cough na minsan parang pinagpapawalang bahala natin, umaabot na siya ng 2 weeks. Yun. So, kaya siguro hindi masyadong nadidiagnose because yung lack of information na ito yung mga dapat bantayan na para magsabing medyo kailangan mag-seek ka na ng consult sa doctor mo. Or siguro parang nami-minimize natin, Doc, akala natin that's precisely what it is lang. Just a cough, di ba? Yes. Ubo lang. Pag sinabi nating weight loss, ito ba'y very... Significant. Oo. Yes. Hindi yung parang 2 pounds, gano'n. Very significant. The patients will also present na parang may lack of appetite. So, yun yung isang mga sintomas din eh. Wala silang ganang kumain. So, eventually, it could lead to weight loss. Yung iba, hindi nila nanonotice. But when you ask them sa clinic, mapapansin nila pag tinanong mo, lumuluwag ba yung mga damit mo? Yun yung mga common na. Then, marirealize nila na, oo nga, parang lumuwag yung mga damit ko ngayon, Doc. So, yun ang mga usual na symptoms niya. And the worst is, madali siya nakakahawa. Yes, Diba, kasi, Doc? yes. Airborne siya eh. Airborne. So, it aerosolizes the air. So, when you are in a household na may pasyenteng may TB, na hindi rin niya alam na may Na tuberculosis, undetected. na wala pa siyang symptoms, pwedeng mahawa ka. Kasi yung time frame kung kailan ka pwedeng mahawa is 3 months from the time of initiation or time of diagnosis ng pasyente. So, for example, na-diagnose siya ngayon, it would take mag-count ka 3 months back ng exposure mo sa kanya. So, pwede ka na rin maging suspect, TB suspect. Parang gano'n. Okay. So, para walang hulaan, Doc, Yes. ano ba ang pinakamagandang paraan para to find out for sure if one person has TB? Yeah. Ang screening tool talaga natin na readily available, na accessible is chest x-ray. Okay. And with naman kasi WHO very active yan eh kasi they want to end TB by 2035. So from 2014 nagkaroon na sila ng mga advocacies to end TB and they want to have 0 TB cases by 2035. So even here in the Philippines, very active din naman tayo. So mapapansin niyo sa mga workplaces, they would require mga APEs, no? So, may mga x-ray, kasama na yung screening sa chest x-ray. Chest Kasama siya x-ray is talaga. the best to determine. It's readily available. It's the one readily available. Basically, cheaper siya than the one na pwede nating pagawa, yung Gene Expert, yung sa sputum. And not all patients would have sputum. So, sa x-ray, makikita mo na. Plus also, yung active symptoms ng pasyente.
Oo. Kasi, Doc, yung, if once they get a chest x-ray, they will know for sure if one person Yes, already there has TB. there are certain views sa x-rays na nakikita namin, no? May description din siya, may radiographic description din siya if it's tuberculosis. Usually, pag mga infiltrates na nasa upper portion ng x-ray, yun ang most likely tuberculosis because ang TB, they are highly aerobic. They want yung maraming oxygen. And syempre, pag huminga tayo, ang unang malalagyan ng oxygen yung upper portion of the lungs. So yun yung may infiltrate. So by x-ray alone, nakikita na rin namin. That's good to know. Kaya lang, Doc, sabi nga nila, sana naman ma-end na nga by 2035. Yes. Alam mo bang meron silang nakitang mga na-dig up na mga skeletons from 9,000 years ago, and they found that they had that particular, is it a virus, Doc? It's a bacilli o bacteria. Or a bacteria. They found that these skeletons had that bacteria. So as early as parang the Greek times, the Incans, meron na talagang TB hanggang ngayon. Yes, and parang yung may mga history before na makikita mo na lang sa mga history books na namatay because may hemoptysis, yung may nag-cough out ng blood. Oo. So most probably parang ganun din yung mga cases. Oo, di ba? Kamusta ang treatment dito? Bakit? Ang tagal ng gamutan kasi, di ba? Yes. In your case, how long was, you said? 6 months. 6 months. Of what? Every day? Everyday medication. Yun. Everyday Like, medication? Yes, like 5 tablets or 7 tablets a day. Yung 5 tablets is TB medication ko, and then Weight-based 2 kasi. is for weight-based. Oh. Yeah. Did you lose a lot of weight, Eliza? Nung nagkaroon ako yung hindi ko pa alam na meron akong TB, biglang nag-lose yung weight ko na hindi naman ako nagda-diet. Like, I lose 7 kilos. And then, In what span of time? Yung 7 kilos? 2 weeks, 3 weeks, ganun kabilis. Yeah. Very, very And then, during medication, nahihirapan din ako and nag-lose din ako ng weight kasi ang side effect sa akin ng gamot is most of the time Throw up. nagsusuka ako. Yeah, Yes. yun ang... Yikes. And I'm sure you had to be isolated kasi nga it's highly Exactly. infectious. Yeah. So, Yes. gano'ng katagal ka? Para kang nagka-COVID. Exactly. Na mas matagal. Parang 1 month akong nasa kwarto lang. Although 2 weeks lang naman Yeah. na medication is safe ka na lumabas. Pero parang nahihiya ako or something. Kasi isang side effect din ng pag-inom ng Nag-aalis ang mga gamot tao. is, Parang may stigma. Exactly. Hindi ka parang, Stigma. kakamayan ko ba to? Katabihan ko ba to? Actually, so ako na lang yung umiwas sa tao. Nagstay ako sa room for 1 month. Medyo depressing kasi plus the side effects. Yung color namin pag nag-take ka ng gamot, tas mas nangingitim ka. ganun? Yes, that's the side effect. Yes. And ikaw naman, Louie, with your With my wife. Yun, yes, same lang din yung sinabi niya. Actually, may picture ako sinend din. Baka mapakita nila. Yung talaga nag-change yung Before and color nung... after? Oo, nag-change talaga yung color ng wife ko. Nag-darken talaga siya dahil sa medication. And yun nga, rin siya, parang magiging second disability na rin siya actually. Kasi nga, yun nga, hindi ka makagalaw talaga kasi nga hinihigop nung bacteria yung lakas ng katawan mo eh. Ganun yung Sobrang feeling. pumayat Parang you're talaga siya. always May catching your breath. generalized body weakness talaga sila. Pero mas matagal. Ayan. Ayan yung tong mga after na pictures yan. na Ayan yung ito? before. Ay, magaling na siya doon. Magaling na siya dyan. Tapos, ito, lately lang yan. But she also lost a lot Ayan, of yung habang weight. nagiinom siya ng gamot. Ayan. Di ba, super payat Oo. niya. Nag-lose din umitim siya ng maraming weight. Sobrang laki nung ano niya. Tapos nahawa din yung anak mo? Ay, hindi naman po siya nahawa. Kumbaga, magaling na yung wife ko ng 2 years na eh. Lately lang, last year lang nagkaroon yung daughter ko. So, hindi namin sure kung saan siya nahawa kasi lately lang din naman kami naglabas-labas din. Nakakatakot yung hindi mo alam kung saan mahahawa. Opo, napagbigyan ko na lang din po kayo ng statistics, no? Ayon po sa DOH natin, noong 2022 pa to ha, 42% po sa NCR is enrolled po sa National Tuberculosis Program natin. So basically half. Yes. Hindi pa po natin alam, Dok, kung may nag-ano doon, kung may nag-herbal lang, yung mga ano. Is that effective, Doc? No, definitely not. Definitely It's not. still Yung the gamot po TB talaga. regimen. Yes. At saka, Doc, marami kasing hindi tinatapos yung course ng medication. Yes. Tama po ba? Totoo. Yun yung mga common problems sa kanila. But you have to establish kasi
yung doctor-patient relationship, and always follow up with your patient para alam mo din na naiinom nila yung gamot nila. Because it's a 6-month treatment. So basically, yung iba, when they feel na parang gumagaling na yung pakiramdam nila, may tendency sila na mag-stop ng medication. So you have to educate them na talagang kaya siya matagal yung gamutan because yung TB bacilli, ang bilis mag-replicate. So ganun siya kabilis. So parang pag may naiwang isang bacilli, mag-replicate siya kaagad ng sobrang dami. So ganun yung kaya ang tagal ng gamutan. And also, yung risk nila to develop yung drug-resistant tuberculosis. Ayun na nga yung sinasabi ni Lou, gonna get to that. Yung resistant ka sa at least 2 of the significant medications, yung rifampicin and isoniazid. So pagka pumasok ka kasi sa criteria ng drug-resistant TB, yung treatment mo, hindi lang 6 months. Mas tumatagal, mas dumadami yung gamot, and mas maraming side effects. Like what they told kanina, no, ang hirap-hirap magamot for TB. Most of the symptoms, GI. After nila uminom, nagsusuka sila, hilong-hilo sila, nanlalata sila. Other patients, nagkakaroon ng problem din because of the excretion ng gamot is through the liver. So yung iba, nagja-jaundice, naninilaw sila, so they develop drug-induced hepatitis also. So mahirap talaga kumbaga yung sakit mahirap, yung treatment also is mahirap. That's why kailangan very close follow-up with the patient. Kaya anong ginagawa mo, Doc, sa mga patients mong may TB? Ako, after 2 weeks, after my initiation of treatment, after 2 weeks, I ask them to follow up. First is also to ask them kung ano yung side effects sa kanila nung gamot para mabigyan ko sila ng mga proper medications para ma-counter yung side effect, para hindi sila mag-stop. Kasi usually ganun ang problem. Parang they would stop kasi hirap na hirap ako, Doc, dun sa side effect ng gamot. So you have to, titimplahin mo din siya para matapos na yung treatment. So you have to help your patient also. And then after that, at least every month follow up. Kasi like what she told us kanino, 5 tablets ang dami. Bakit ganon? Because it's weight-based. So, nagbabago siya per weight ng patient. So, we get their weight and then ina-adjust namin yung dami ng tableta. Pag nag-increase yung weight, from 3 tablets, nagiging 4 tablets a day, ganon. So, very close. So, every month ako at least. Okay. Every 1 to 2 months. Ano yung worst case scenario, Doc? Halimbawa, hindi maagapan? If hindi maagapan, pwedeng mag-lead to like yung mga episodes of hemoptysis. Very, very traumatic for a patient na magka-cough out siya ng blood. Isa siya sa pinaka parang traumatic for them talaga. And yun yung pwedeng mangyari. And also, yung pag hindi nag-continue ng medication, yung drug-resistant tuberculosis, may instances na hindi na talaga siya gumagaling. Yes. May mga members po kami before na gumaling naman sila pero half na lang yung lungs nila. Kasi na-cough out na nila due to... Yeah, and naka-isolate na talaga sila. Talagang naka-isolate for na the sila. rest of their lives. Yes, meron kaming ganung... Naku, wag po natin paabutin sa ganung state pa or sa ganung condition. Doc, meron bang prevention dito? Meron ba ditong vaccine against it? Yeah, meron tayong BCG. That's a vaccine that we give sa mga babies, no? Basta sa mga bata. Okay. Sa adult, wala. Sa adult, may nire-research na po ngayon na either, may mga pa kasi, nasa clinical trials pa po siya. So, may 17 po siya na parang mga molecules na pinagtitestingan nila. So, ngayon, wala pang nire-release si WHO for the vaccine. Pero may nakikita silang isang way na re-vaccination daw ng BCG for the adult. Pwede? Pero, under trial pa siya. Kaya hindi pa namin siya, I cannot Yes. commit pa kung pwede siya. Pero for prevention... Unahan pa siya ng COVID. Yun nga yung problem natin eh. Pero may prevention pa rin naman po. Like for me, sa close contacts, yung mga kasama sa bahay, may tinatawag po tayong TPT o yung Tuberculosis Preventive Treatment. Para siyang prophylaxis po na binibigay sa lahat ng close contacts naman siya. Na para hindi na sila mahawa or kung may bacteria man po sila sa katawan na nagtatago. I think yung sa latent TB, may question kayo about the latent TB. Yes, yung parang I researched something about like how meron na tayo sa katawan, pero hindi dormant siya. Yeah. Most probably, tama ba, Doc? yes, most probably we got exposed also kasi sabi nga nila, di ba, 44%. So yung chance, parang kalahati nung population ng NCR baka yung meron. katabi Yung mo, katabi, Tapos, so meron ka pero ng exposure, but you don't have the symptoms yet. And x-ray mo, okay pa. But when your immune system pwedeng humina, that's when the symptoms would
would occur and talagang magiging active TB siya. So, we give treatment for that, yung prophylaxis treatment. So, pag na-diagnose ka namin with latent TB, we can give you isoniazid preventive treatment. Yun yung sinasabi niya na IPT, no? So, it's a 6-month treatment regimen or pwede namang isoniazid and rifampicin 4 months. May mga ganong treatment para ma-prevent ka from progressing into active TB. Doc, Yes. yung tungkol sa elephant. Oo. Ano masasabi mo doon? No Would naman. it be possible? Elephant sa room. Let's address that elephant. Correct. Is it possible that No, Eliza could have gotten it from the interactions with Maybe the from the elephant? trip, but not from yung... Not from an animal. Not from Actually, may narinig din kami, kasi nga nagka-clinical trials din kami. May narinig kami from other countries na carrier lang naman daw. Yeah. Hindi sila yung Hindi sila talaga may TB. nakahawa. Kumbaga, dumugtong lang yung bacteria sa dog, sa yung parang ganun. So, hindi naman siya necessarily na sila yung nag-cause nung vector. Okay. Abuswelto na si elephant. Kaya Doc, safe si elephant. advice nyo lang po sa mga kada natin para they can find out for sure Yes. if that cough is TB na pala. Ano masasabi mo sa kanila, Doc? Ayun. So, sa mga kada natin, no, TB treatment is readily available. So, ang pinaka-importante lang is for you to seek consult when you have the symptoms. Well, kanina I told you already na you will have the 2-week period na meron kang cough, no? Fever ka, unexplained fever, unexplained weight loss, and also night sweat. So if you experience those things, it's proper that you go to your either primary doctor kung meron kayo or sa government hospitals, meron namang mga doctors na readily available so they can request for proper ancillary procedures, mga screening tools so that you can be diagnosed, so that you can also be treated. And since it's World TB Day, we want to remove the stigma na nakakahawa or hindi naman nakakahawa sila, but after 2-week treatment regimen, we consider them already non-infectious. And also yung mga common misconceptions, no, hindi siya totoong sa mga payat lang. So may mga, 'di ba yun ang common, parang pag payat na payat may TB, no? It's not common. Hindi din siya namamana. Hindi common na hindi siya nakukuha sa baso, sa mga pinagkainan ng pasyenteng may TB. So you don't have to separate. Kasi yun ang common question na nakukuha ko from the relatives. Dok, kailangan na po ba namin ihiwalay yung mga baso niya? No, hindi doon. Ganun din yung nakukuha namin tanong. So hindi doon. So hindi din siya nakukuha sa pakikipaghalikan or sa sexual contact. Para siyang COVID. Yes, it's respiratory basically droplets, ganon. So if they have someone in the house na merong TB, Doc, para bang COVID lang to? Make sure na circulation is good. Yes, yung proper ventilation sa house, very important. And also, siguro during the time na hindi pa nag-initiate ng treatment or yung mag-initiate pa lang ng treatment, mag-isolate yung patient. Better na siya yung mag-isolate rather than everyone is wearing masks inside the house. No? Basta naman naka-mask siya, safe naman yon. At ikaw, Louie, can you tell us a little bit about your advocacy? Yes, kami po sa TB People Philippines po, nag-advocate po kami para ma-end na nga po natin yung tuberculosis. Siguro add ko na lang din sa sinabi ni Doc, yung mga gamot po natin sa health centers is libre po. So, wala po kayong dapat ipangamba rin sa gagastusin ninyo. Pwede kayong bumili actually for private and pwede rin naman libre siya sa health centers. Parehas naman po yung yes. Parehas naman yung visa nun. Hindi porket libre, hindi po effective. So, po yun, libre siya. Pati po dun sa multi-drug resistant, libre din siya. And hopefully po sa TB People po kasi we're trying to mix social media rin, trying to mix technology para mapaabot sa lahat. So currently may niluluto po kami na app din para dun sa problem ni Doc na mapainom yung mga yung mga patients niya. Yes. So, magkakaroon ng app na to remind them to drink their medicine, pwedeng i-take or pwedeng... You can also have actually yung parang patient partner. May tinatawag kaming patient partner. So, magtatalaga ka ng isang kasama niya sa house na talagang siya yung mag-remind dun sa patient na, i-take mo na yung medication mo. So, gano'n. Yeah, ako yung naging gano'n sa wife. Ikaw yung patient partner. Ikaw, Eliza, anything you wanna tell Arcadas about your own experience?
Where you went wrong, maybe? Wag sana magpakampante. And then, tawag dito, wag mahiyang mag-seek ng help. Kasi ako noon, that time, nahihiya ako sa, yun nga, yung stigma na pagkakaroon ng tuberculosis. Pero nung nakita ko dun sa group, no, sinalihan ko, which is the TV people, from there, nagsumali ako. Yun, nabuhayan ako ng loob na normal lang pala lahat na nararamdaman ko, hindi pala ako nag-iisa, ang dami pala. And ang TB is nagagamot at libre. Punta ka lang sa mga health centers sa barangay. Tama. Kaya Doc, bigay nyo na po ang inyong way kung paano maka-reach for consult ang ating mga kada. Yes, you can catch me. Well, yung mga patients ko ngayon, nasa World City na sila. I'm an active consultant in World City Medical Center in Anonas, Quezon City. Also in St. Anthony Medical Center and St. Victoria Hospital in Marikina and Fatima University Medical Center in Antipolo. Maraming salamat, Doc Rizalyn, Louie, Eliza, thank you so much for being here. At mga kada, ang TB po ay hindi dapat ikahiya. Ito ay isang sakit na may lunas at kung may sintomas, huwag mag-atubiling magpatingin na sa doktor. Sa tamang kaalaman at aksyon, sama-sama po nating wakasan ang tuberculosis. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!